Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At meron tayo ditong kliyente, Ford Ranger natin mga bossing. Ang issue ng ating kliyente mga bossing ay nawawala yung lamig pag matagal na yung biyahe. Sabihin natin nahihilaw siguro mga bossing. Pangalawa, may hindi daw magandang amoy ang lumalabas dun sa kanyang aircon. So ngayon mga bossing, na-trace namin yung refrigerant, kulang din ng refrigerant. So malamang isa sa dahilan na yung nangangamoy sa loob, pwedeng galing doon sa refrigerant. Pwede rin naman na yung evaporator. Pero nasilip na natin ng pang-endoscopy natin, malinis yung evaporator. Pero kailangan nating ipa-pull out para makita kung may leak yung ating evaporator. Kasi kung nagbawas ng refrigerant, pwedeng may singaw yung evaporator. Kahit malinis, kung merong maliit na singaw, isa yun sa mga dahilan niya kung bakit nagkakaroon ng hindi ganong kagandang amoy sa loob. Kaya papapull out natin yung evaporator na itong ating Ford Ranger na ito mga bossing. At syempre mga bossing, tanggal dashboard ang ating Ford Ranger. So maraming kailangan tanggalin. Yun ang medyo talagang inaayawan natin sa mga modelo dahil nga maraming babaklasin bago mo makuha yung isang pyesa. So, trabaho, bukod doon, yung sinasabi natin na kaya dyan nagkakaroon ng problema pagdating sa mga socket, clip, yan. Dyan na mag-uumpisa yung mga ganyang problema. Wala namang magagawa kasi kailangan mo talaga siyang tanggalin, mga bossing. Wala namang ibang paraan na hindi mo gagalawin o hindi mo tatanggalin yan. Kasi kung bubunutin yung evaporator, kailangan talagang tanggalin yung dashboard. O kaya ang magagawa na lang natin sa ating trabaho, syempre, ingatan ng doble. Okay? So lahat ng mga pwedeng clip, socket, hanggat maaari, maingatan ng 100% para si Taguro. Okay? So yun lang ang kalaban. Tanggal dashboard. Mga bossing, na ibaba na natin yung evaporator na itong ating Ford Ranger. At andito na yung tatlong klase o yung dalawang klase ng ating evaporator. Ito yung sa kanya, papalitan na natin. Hindi pa naman nagpakita yung leak, pero yung naaamoy nila, isa lang sinyalis na may butas na maliit. Pero nileak test namin mga bossing ay wala. Pero dahil luma na, kailangan na natin siyang palitan. Ito ang orig mga bossing. Same yan, itong ating luma. At ito naman yung ating replacement. So, pero, syempre, kung kaya ng kliyente natin ng urig talaga ang pinapakabit natin. At yun naman yung gusto rin niya. Kaya, ito ang ikakabit natin original. Okay, so yan yung luma. Ito yung brand new natin na urig. Ito yung ating replacement. Tapos condenser mga bossing, binaba na rin natin. Saan na ba ang condenser? Sa labas. Okay, so palit din tayo ng dryer mga boss. Mga bossing, thermistor, magpapalit din tayo kasi ang issue rin ng ating kliyente, sabi nila, nagigiyelo raw yung ating expansion valve. So, pati itong thermistor, dahil kung hindi nag-automatic mga bossing, ay pwedeng magyelo yung ating evaporator. Orig din mga bossing. Yan din ikakabit natin dyan. Ito yung box ng ating isa. Palitin tayo nito. Pero, isasalang natin itong dalawa. Para kung alin man sa dalawa, halimbawang kasi hindi ko na-obserbahan itong isa na nagiyelo. Dumating sila sa akin, hindi naman nagiyelo eh. Pero pag long drive daw, yun nga, nagiyelo daw. O kaya kakabit natin itong dalawa. Mga bossing, nag-load na tayo ng refrigerant dito sa ating Ford Ranger mga bossing. Siyempre, nag-base tayo sa ating grams. May naka-indicate naman yan dito sa ating, pakita na natin sa inyo. Ayun mga bossing.
So may naka-indicate naman yan kung ilang grams yung ilalagay natin dyan sa ating Ford Ranger, kaya hindi tayo pwedeng kagaya ni Madam Auring, no? Nag-automatic din naman, naka-off ngayon, nag-on. So very good. Siyempre lamig sa loob. Kaso mga bossing, hindi natin to tinapos kahapon. Kasi ang gusto natin maobserbahan dahil babiyahin ng malayo itong ating Ford Ranger. Gusto nating maobserbahan dahil tinanggal natin yung kanyang dashboard, inangat natin siya. So gusto natin siyang matasting ng medyo mas maganda. Kasi pwede naman sanang tapusin kagabi. Parang si Taguro, tapusin. Pero mga bossing, hindi natin tinapos kasi nga ang gusto natin ay maobserbahan natin ng maayos, no? So, tingnan natin kung ano pa yung magiging concern. Kasi ang concern ng ating kliyente, mabaho ang amoy sa loob, nawawala yung lamig, nag-yelo. So, sila yon. Pero tinarget na natin sila lahat mga bossing. Filter, expansion valve, thermistor, evaporator. Dahil pinakot na rin to sa kasa mga bossing. So, syempre, alam mo naman ang Ford, pricey ng konti kumpara sa ating mga Toyota. So, kaya, syempre, kaibigan din naman natin yung mga nagturo sa kanya rito sa atin, no? Kaya dito napadpad tong ating Ford Ranger. O ayun lang mga bossing, tetestingin natin to ngayon at obserbahan natin kung anong mararamdaman natin. Siyempre yung lamig, may thermometer na ba dyan? Wala pa. Lagyan muna natin thermometer. At syempre yung mabahong amoy na sinasabi nila, back to zero na natin yung mga bossing. Tingnan natin kung makakatulong din yung ating back to zero dun sa amoy na sinasabi ng ating kliyente. Okay, mga boss, ang ating Ford Ranger ay nakakargahan na natin ng refrigerant, pero yung clutch pa natin na obserbahan namin sobrang lambot na. Ayan. Naka-start yan mga bossing. Tama mo nga pre. Sige nga, hawakan mo nga. Lakas mo pinipiliti. Mga bossing, pag gaganin yung ating clutch pan, no? May mga ayaw maniwala sa clutch pan na hindi daw kailangan lagyan ng silicone oil or hindi kailangan palakasin. Pero pag gaganyan na napipigilan na yan, sigurado tayo na may problema na yung ating clutch pan. So ngayon, magtatanong tayo ng panibago niya kung magano. Pero may mekaniko yata naman yung ating kliyente. Pwede silang magpa-check ng clutch pan kung tama yung diagnose natin sa kanya na hindi na ganun kalakas yung ating clutch pan, no? Okay, tingnan natin yung lamig sa loob kahit na medyo, kasi ang taas ng high side mga bossing umaabot ng 300 So hindi siya normal pag gaganon. Pero yung lamig, malamig naman. Mabilis na mag-automatic. Meron siyang mababa sa 10. Pag sinagad natin to, bababa yan. Hinaan muna natin. Yan ang mga bossing. Kaya lang kasi siya pataas dahil patay sindi yung ating thermostat o thermistor. Okay, so pero hindi natin ipupul yan kasi nga yung clutch pan medyo may problema. Pagka pinul natin yan tas ganun kainit, delikado yung ating compressor. Baka ang issue lang ng ating kliyente ay amoy, nagiyelo, baka naman madurog na yung compressor nila, no? Okay, so ayun lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating yun na lang naman ang kulang, yun na lang naman ang papapalitan natin, yung buong clutch pan. Paano ba? Siguro sila na lang siguro papahanapin natin kung paano nila papapalitan yan. Pero kung gusto nilang dito pa rin, tayo pa rin ang gagawa, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. At ano pa bang maganda? Okay, meron tayong ginagawa doon. Dalawa, isang Honda City, isang Vios na nasa loob mga bossing. So, general cleaning lahat. Saka repair ata ng oil seal yung ating compressor. Okay, so ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.